جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa pagpapalaya ng sarili. Opo mga kapatid, bawat isa sa atin ay mayroong mga pangarap. Ngunit minsan kayang abutin, minsan mahirap abutin. Kaya mga panaginip, ibang panaginip ay nanatiling panaginip na lamang. Kaya ang iba dahil sa dami o kaya sa mga sitwasyon nila mga kapatid, gusto nila umangat. Tataas ang kanilang mga katayuan, kanilang antas, mawawala ang kanilang pagpinag-uutangan, at mananatili ang galaw ng kanilang mga pananalapi, patuloy silang mangangarap. At gusto rin nila maging malaya sa lahat ng mga suliranin. Ngunit ang totoo, nakakulong pa rin ang tao sa realidad ng buhay. Kaya sa sobrang pag-iisip o kaya gusto na nilang palayain ng kanilang sarili, nagpapatiwakal po sila. Doon po nagkakamali ang kanilang patutunguhan. Alam naman natin ang buhay sa mundo, kuha ka at meron ka ring ibabalik. Kaya lahat tayo ay mayroong mga pinagdadaanan. Lalo na mayroong nabanggit si Ibn Qayyim rahimahullah, arba'atun tahdhimul badan, alhammu wal huznu wal ju'u was sahar. Na sinabi ni Ibn Qayyim, kaawaan nawa siya ng Allah. 4 na bagay na sumisira sa katawan: alalahanin, kalungkutan, pagkagutom at pagpupuyat. Kaya itong 4 na ito mga kapatid, kapag natamaan ang tao ay madagdagan ang kanyang stress, ang kanyang mga alalahanin. Kaya gustong-gusto niya talaga na tumakas sa mundo, sa mga problema o ano pa dyan. Kaya ang iba, nilulong nilang kanilang mga buhay sa pag-inom ng alak, sa akala na baka makatakas sila sa mga problema at gagaan ang kanilang mga kalooban. Subalit, kung mawala naman ang epekto ng alak, ay lalong bumibigat po ang kanilang mga problema at mga alalahanin. Kaya ang iba gustong tumakas sa isang isla para maging malaya. Ngunit iba naman po ang inaasahang realidad. Iba, kabaliktaran ang mangyari sa kanya doon. Kasi wala siyang makain, saan sa hanap ng bahay, saan sa hanap ng higaan niya. Kasi pumunta siya sa isang isla. Hindi naman pahirap tumira doon. Kailangan handang-handa ang iyong sarili kapag tumira ka doon sa isla na walang katao-tao. Kaya, ganoon din ang realidad ng buhay mga kapatid. Dapat handa ka bago ka lumabas. Kaya kung gusto mo lang kagad lumabas at gusto mo rin palayain sarili mo kasi nakawala ka na sa bahay mo, malaya ka na, subhanallah, nagkamali ka po. At minsan papunta ka pa sa kapahamakan. Katulad ng sinabi ng Allah, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. At ang sino mang tumalikod sa pag-alala sa akin, kung gayon ay sadyang mapasakan niya ang masaklap na pamumuhay at bubuhay namin siya sa araw ng pagkabangon bilang bulag. Subhanallah. Bubuhay ka ng Allah. Kasi nga, anong pinanggagawa mo? Gusto mo maging malaya. Gusto mo ganap na kalayaan ang maangkin mo.
Kaya lalo na mga walang pananampalataya sa Diyos, gusto nila total, absolute freedom, ganap na kalayaan, na hindi nila alam, hindi mo talaga yan mahahanap dito sa mundo ka. Wala. Katulad na sinabi dito sa hadith, an Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, ad-dunya siznul mu'min wa jannatul kafir. Na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta SAW, ang mundo ay kulungan ng manampalataya at paraiso ng mapagtakwil. Isinalaysay ni Muslim. Kaya tingnan nyo, dito sa mundo, paraiso ng mapagtakwil kasi gusto niya maging malaya, gusto niya lahat na sa kanya. Kung gagawin mo yan, kapatid, ay talagang malalampasan mo ang hangganan ng Allah at mababansagan kang ikaw ay isang mapagtakwil. Hindi ka sumusunod, suwail ka, sutil. Puno ka ng katiwalian, puno ka ng kasamaan, kahalayan, ano pa. Kasi ganun po ang gusto nilang paraiso. Kaya itong hadith na ito, ay babala po itong kapatid. Kasi nga ramdam natin, gusto natin ang lahat ng bagay ay dapat mainam. Ngunit ang nangyari sa atin, gumagana po ang ating pagnanasa. At ang pagnanasa na yun, doon yun papasok ang walang kasiyahan. Kaya kung makahanap ka, kala mo, tama na, hindi. Kasi wala kang kasiyahan. Gusto mo, mas marami, mas mainam. Kaya ang tao, kung hindi niya talaga alam kung ano ang tinatawag na kalayaan, mga kapatid, makukulong siya minsan sa kasakiman. At ang kasakiman na ito, napakatindi kaya ito, kapatid. Kasi nga, mahirap makalaya ang tao dyan. Katulad na nabanggit sa hadith, Ibnu Ka'ab bin Malik, haddathahu an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal ma dibani jai'ani ursila fi ganamin afsadu laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafu 'ala lidinihi. Na ayon sa anak ni Ka'ab bin Malik, na nagkukwento ang kanyang ama radhiyallahu anhu, na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, 2 lubong gutom na iniligay sa mga tupa ay higit pa nakakasira kaysa sa paghangad ng tao ng kayamanan at karangalan para sa kanyang reliyon. Isinalaysay ni Ahmad at tinaman ni Albani. Tingnan nyo, dito sa na ito, sa sobrang sakim niya sa pera at sa kasikatan, pati pinasok niya sa reliyon niyang kasikatan. Subhanallah. Katulad na lang ng nagsasala siya, tapos sasabihin sa mga tao, nagsala ako gabi-gabi, grabe talaga ang aking concentration. Pinagyayabang mo para sa religion mo. Hindi pwede yan. Kasi nga, ang karangalan, mga kapatid, ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gagawin mo para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, paano natin palayan natin sarili? Alam naman natin, ang puso ay madaling mabihag. At saka magpapaalipin kaya yun. Kaya sa atin bilang Muslim, kailangan ingatan mo talaga ang iyong puso. Dapat maging malaya sa kasalanan at kasamaan. Yun lang palang kaya natin, paano natin palayain natin sarili. Palayain natin sa kasalanan at kasamaan. Kasi nga, lahat po tayo mga kapatid, inaabangan ng Satanas. Nandyan lang yan siya. Kung ang tao nangangarap, gusto niya maging malaya sa Diyos, doon mo po mga kapatid, ang Satanas, pagkatapos mag-abang ay pupuntahan ka talaga para kanyang lilinlangin. Katulad dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, sinabi ng Satanas, sa Panginoon ko, dahil iniligaw mo na po ako, ay talagang pagagandahin ko para sa kanila ang nasa mundo. At sadyang ililigaw ko silang lahat, maliban sa iyong mga alipin mula sa kanila na mga matapatin. Kanyang sinabi, ito ang landas na ayon sa akin na matuwid.
katiyakang wala kang kapangyarihan sa aking mga alipin, bukod sa sinumang sumunod sa iyo mula sa mga naliligaw. At tunay na ang impyerno ay talagang ipinangako sa kanilang lahat. Kaya sa sinabi dyan ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, na kwento ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sinabi ng Satanas, napakatindi ito, mga kapatid, kasi nga ito ay babala sa atin kasi ito ang nangyari. Kaya nalinlang na po ang ating mga magulang, si Adan at si Hawa. Nalinlang na ng Satanas, kaya nagsilabasan ang kanilang mga masiselang bahagi kasi nga nawala ang kanilang mga damit. Kaya kailangan mag-isip-isip na po tayo. Kailangan magpapasakop tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wag mong isipin na kailangan palayain mo sarili mo sa Diyos. Kaya tingnan yung iba, Diyos ng sarili nila eh. Hanggang masabi nila, hindi ka na matutulungan ng Diyos. Kung darating man ang Diyos, hindi ka rin matutulungan, subhanallah. Paano mo malabas ang isang salita na isang kalapastangan sa Diyos yun? Alam nyo, din sa mundo, meron na pong kaayusan. Hindi mo na kailangan palayain sarili mo para maging malaya ka sa sibilisasyon o sa pag-unlad. Ang inuunlad po natin ay mga kagamitan. Yun lang. Hindi ang iyong ugali, ang iyong pagkatao. Nandyan yung batas ng Diyos. Gagawa ka pa, gusto mo palayain, gagawa ka ng panibagong batas. Subhanallah. Meron ng mga magagandang asal. Kaya tama talaga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wag kayong maninira sa mundo matapos ng kaayusan nito. Tapos na maayos ng mundo, mga kapatid. Kaya tignan nyo, sa atin dito makikita mo yung maraming mga pulis, maraming mga barangay tanod o ano pa dyan. Kasi nga, dapat ipanatili nila ang kaayusan. Kung isasabihin mo, palayain mo sarili mo, palayain mo sarili mo sa sistema, sa batas, o ano pa. Magiging maraming mga kriminal na kakalat sa mundo, maraming drug addict, magdanakaw, mamamatay tao. Kasi sabihin nila, malaya naman sila eh. Wala naman silang takot sa Diyos, wala naman silang takot sa sistema o ano pa dyan. Kaya gulo po ang hahantungan kapag ang kalayaan ay nagiging ganap po, mga kapatid. Kaya dapat saklaw tayo. Maging malaya ka lang sa paggawa ng kasamaan at mga kahalayan. Yun lang po. Alam nyo, ang pagpapalay ng sarili, hindi yan pagtakas sa problema, kundi ang pag-alis sa mga bagay na nagpapabigat ng isip, puso at pananampalataya. Kaya sa oras na yun, naghihilom ka. Sa oras na yun, tumatanggap ka at nagbabalik loob sa Allah na dapat manatili ka po sa tamang landas. Kaya saan ka man tumakas, kapatid, para palayain ang iyong sarili, sa totoo lang, ikaw po ay nasa loob pa rin ng batas ng Diyos. Katulad na lang sa nangyayari sa ating katawan. Kahit anong gawin mo sa iyong katawan, makakaramdam ka pa rin po ng pagkagutom. O saan ka man napupunta, hihilahin ka pa rin ng gravity. O kaya kung saan ka man lumakad, hihina rin ang iyong katawan. Kaya, ibig sabihin, saklaw pa rin tayo ng Diyos, mga kapatid. Ganun na ganun. Kaya, bakit mo papalain ang sarili mo? Kasi saklaw ka naman pala ng Diyos. Kaya sa Islam, tinuturo sa atin, magpapaalipin po tayo. Dapat ang ating kalayaan ay naaayon dapat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano ang kanyang pinapahintulutan, doon tayo malaya sa pagpipili. Kasi nga, wala tayong takas sa mga itinakda ng Diyos. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay namatakunu yudrikumul mautu walaw kuntum fi burujin musyayyada. Saan man kayo naroroon, ay aabutan kayo ng kamatayan kahit kayo ay nasa loob ng mga matataas na turi. Kaya kahit saan ka mapupunta, kapatid, daratnan ka ng kamatayan, wala kang matakas dyan.
At huwag kang tatakas, kapatid, sa ilusyon na realidad. Kapag ilusyon na realidad, huwag kang tatakas dyan. Kasi nga, mapapahamak ka, sasabihin sa'yo, halika, mag-invest ka dito, kikita ka ng malaki. Yan ang ginagawa ng iba eh. Panloloko sa investment. Halika, mag-invest ka, lalaki ka agad tubo. Ha? Hindi talaga yan totoo, kapatid. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ. Saan kaya kayo pupunta? Hindi ito kundi isang paalala para sa sanlibutan, para sa sino mang gusto mula sa inyo na magpapakatuwid. Tingnan nyo, sino mang gusto mula sa atin magpapakatuwid, yun, ito ang kaya tatakas ka, gagamitin mo ang ilusyon na realidad. Hindi ka na magsala, kasi hindi yan totoo, subhanallah. Hindi ka na mag-hijab, kasi nandito na tayo sa mataas na lipunan, maunlad na syudad, o ano pa din gagamitin. Ilusyon na realidad po yan. Kahit anong taan ka pupunta, kapatid, dapat maalala mo talaga si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, ang tamang kalayaan, mga kapatid, ay dapat wag kang lalampas sa kagustuhan ng Allah. Piliin mo ang mga pinahintulutan ng Allah. Doon ka malaya sa pagpipili. Katulad ng sinabi ng Allah, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. At wala kayong nanaisin bukod sa ninanais ni Allah, ang Panginoon ng mga sandaigdigan. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya po ang nakakaalam ng lahat. Kaya kung pumili ka, dapat naaayon sa ninanais ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad sa pag-aasawa, gusto yan ng Allah. Wala ang problema, mamili ka kahit anong gusto mo. Gayon din sa mga toxic na mga relasyon. Kapag gusto mo nang ihiwalayan o iwanan, walang problema kasi nga nasa loob ka po ng pinahintulutan ng Allah. Malaya ka dyan. Ngunit kung papalayain mo pag sarili mo, subhanallah, bakit mo papalayain? May batas na nga si Allah subhanahu wa ta'ala. Doon ka na lang sa loob ng batas ng Allah. Yun ang tunay na kalayaan. Kaya, ang tao, mga kapatid, yun lang po pinapahintulutan sa atin na maging malaya sa kapahintulutan lang ng Allah, sa mga pinahintulot niya lang. Kasi nga, may lahat ng bagay may hangganan. May hangganan, kapatid. At saka, ang tao kapag may pinili ay talagang malalagot. Kaya, subhanallah, malalagot ka sa kalayaan na pinili mo. Ayun, tingnan nyo. Ibig sabihin, wala talagang ganap na kalayaan. Pagsubok, lahat yan ng Allah, katulad ng sinabi ng Allah, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. Sinabi ng Allah, at iyong sabihin, at ang katotohanan ay mula mismo sa iyong Panginoon. Kaya't ang sino mang magnais, kung gayon ay maniwala, at ang sino mang magnais ay magtakwil. Tunay na ang inahanda para sa mga pang-api, ang apoy na kung saan pinapalibutan sila doon ng mga pader. Kaya nakakatakot kayo sa pagpipili, mga kapatid. May tinatawag na kinahinatnan. Sa pagpipili mo. Malaya ka nga, pero merong pananagutan. Kaya pinapaalalahanan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala lagi dyan. Katulad sa pag-aruga ng ating mga magulang. Dati, mga kapatid, subhanallah, sa pag-aaruga ng ating mga magulang, halos hindi kanila palalayain. Bata ka pa musmus ka pa Hindi ka pa marunong magpili ng tama at mali. Kaya ikinulong kanila sa kanilang pagmamahal at pag-aaruga at sa kanilang habag. Subhanallah. Ganun na ganun. Kaya dinudua talaga natin ating mga magulang. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Sinabi ng Allah, at ibaba mo para sa kanilang dalawa ang pakpak ng pagpapakumbaba mula sa awa at sabihin mo, O aking Panginoon, kahabagan mo po silang dalawa katulad sa pag-aaruga nila sa akin noong ako'y musmus pa. Tingnan nyo, ganun na ganun, mga kapatid. Kasi nga,
Hindi tayo palalayain ng ating mga magulang sa kanilang pagmamahal. Kung hindi po tayo handa sa pagharap sa mundo. Ganun na ganun. Tingnan nyo, mararamdaman natin ang kanilang pagmamahal. Hindi tayo palalayain. Hanggang marunong na po tayo tumayo sa sarili nating mga paa. Kung marunong ka na mo tumayo sa sarili mong paa, isipin mo, si Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat doon ka naman, magpapasaklaw, doon ka naman susuko, kahit tinawag po tayo mga Muslim. Kasi nga, sumusuko tayo kay Allah. Kung anong gusto ng Allah, yun lang ating gagawin. Huwag ka nang maano ka dyan, kasi ang kalayaan natin doon sa mga pinahihintulutan. Hindi po tayo malaya doon sa, dapat isipin mo, hindi tayo malaya sa ating pinili. Malaya ka sa pagpipili, pero sa pinili mo, wala kang kalayaan kasi may araw ng paghuhukom. Meron ka sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, Ya ayyuhalladhina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaitum ila Allahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. O mga sumasampalataya, ingatan ninyo ang inyong mga sarili. Hindi kayo mapapahamak ng sino mang naligaw kung nagabayan kayo. Kay Allah ang inyong babalikan ng magkakasama. At saka babalitaan kayo sa dati ninyong mga ginagawa. Kaya po mga kapatid, tandaan po natin, ang pinakamainam na tatakasan ay doon kay Allah. Katulad ng sinabi rin ng Allah, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ Inni lakum minhu nadhirun mubin. Sinabi ng Allah, kaya't tumakas na kayo patungo kay Allah. Katotohanan ako para sa inyo ay isang malinaw na tagapagbabala mula sa Kanya. At huwag kayong gagawa ng iba pang mga Diyos kasama ni Allah. Tunay na ako sa inyo ay malinaw na tagapagbabala mula sa Kanya. Kaya, yun ang pinakamainam na takasan, mga kapatid, ang pagtakas natin papunta kay Allah. Kaya, sa pagpapalaya, mga kapatid, walang makakapagpalaya sa atin bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah lamang ang nagpapalaya. Kasi nga sa araw paghuhukom, kapag ikaw ay kabilang sa mga makakasama sa kanan, ibig sabihin, mapaparaiso ka, kapatid. Tingnan nyo, mayroong sinabi si Allah, Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabul yamin. Lahat ng kaluluha ay nakasanla sa kanumang kanyang nakamit maliban sa mga makakasama sa kanan. Kaya tingnan nyo, lahat ng kaluluwa ay mayroon siyang nakasanla sa Diyos, mga kapatid. Nakasanla sa anumang kanyang nagawa. Kaya po, sa Islam, hindi natin kailangan tubos ng dugo ng iba. Papatayin mo isang propeta para matubos ay iyong kasalanan. Hindi ganun sa Islam. Kailangan ikaw mismo gagawa ng kabutihan. Para mapabilang ka po sa mga makakasama sa kanan. Alam mo, sa araw paghukom, kapag ikaw kasama sa mga sa kanan, ibig sabihin mapaparaiso yan. Yan ang pangkat na tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanilang mga pinanggagawa. Kaya makakalaya ka, makakalaya lamang ang tao sa parusa sa pamamagitan ng kanyang mabubuting gawa na inihandog niya para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po mga kapatid, ang nasa loob pala ng nais ng Allah ang ating ikakabuti. Ito ang pinakamagandang aral sa Islam. Kaya lahat ng mga utos ng Allah, lahat ng mga batas ng Allah, ay lahat yan ikakabuti po natin.
Katulad ng sinabi ng Allah, inna hadihi tadhkirah faman sya'at ittakhadha ila rabbih sabila wa ma tasyauna illa ay yasha'allahu innallaha kana aliman hakima. Katotohanan, ito ay isang paalala, kaya ang sino mang may nais ay tumahak ng landas patungo sa kanyang Panginoon, at wala kayong nanaisin bukod sa kung ano ang ninanais ng Allah. Tunay na si Allah ang naging maalam na marunong. Kaya po, wag na wag tayong magiging malaya ka nga, pero bilanggo ka naman sa kamangmangan. Kasi kapag ikaw bilanggo sa kamangmangan, nag-aakala ka na ikaw ay malaya. Hindi mo alam na napapaikutan ka na ng mga barbed wire o ibig sabihin mga padir. Padir ng kamangmangan. Kasi nga, ganun ang iba eh. Lalo na, merong sinabi dito si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Ang sinabi ng Allah, at kapag mayroong magsabi sa kanila, hali kayo tungo sa anumang ibinaba ng Allah at sa kaming sahiro, sasabihin nila, sapat na sa amin ang anumang natagpuan namin doon sa aming mga ninuno. Kahit pa ba sa ang kanilang mga ninuno ay wala namang nalalaman ng anuman at hindi rin pinapatnubayan. Kaya mga nakagisnan, namulatan, nakakatakot yan. Akala mo hindi ka mananagot kay Allah. Bilanggo ka sa kamangmangan, kapatid. Kaya mag-ingat po sa mga ganito. Tayo, mga Muslim po tayo. Tinitignan natin ano ang pinakamagandang magawa dito sa mundo na ikakalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang mga taong malalaya, ang tunay na mga malalaya, ang mga taong pinipili nila ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nagpapaalipin talaga kay Allah. Kasi nga sa araw ng paghukom, doon sa paraiso mismo, paluluwagan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng bagay. Kung anong nais mo, dadagdagan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya doon nga sa paraiso, hindi rin tayo bibigyan ng ganap na kalayaan doon sa paraiso. Kasi nga, example na lang, hindi ka pwede maging Diyos doon. Kaya may pa rin, may hangganan. Ganun din dito sa mundo. Hindi pwede ganap na kalayaan ibibigay sa iyo doon. Sa paraiso, ganun din. Example na lang, kung ang antas mo mababa, hindi ka pwede umakyat doon sa mas mataas na mga antas. Kasi yun lang ang limit mo, pero bibigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaluguran, malulugod ka pa rin sa mga pinagkaloob ng Allah. Hindi ka mainggit, hindi ka magagalit, kasi nalulugod ka na. Pero ibig sabihin doon, wala pa rin sa iyong ganap na kalayaan doon. Sample lang, mayroon ng banggit sa Quran. Ang mga taga-impyerno hingi ng tubig at mga pinagkaloob sa kanila doon. Sasabihin lang ng mga taga-paraiso, itong dalawa na ito ay pinagbawal sa mga mapagtakwil, subhanallah. Tignan nyo, hihingi ang kamag-anak mo na nasa impyerno. Hihingi sa iyo, buhusan mo naman kami ng tubig. Hindi ka malaya. Pero dahil sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, mapapasaya ka talaga, nalulugod ka talaga. Ibig sabihin, pinaluwagan talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang ang hangganan, mga kapatid, na sobra-sobra talaga. Kasi nga, sa isang hadith na ibinaba niya ang isang at itinago ang 99 na habag sa kanya. Kaya noon na ganun ang ipapakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala para magkakaroon ka ng kasiyahan sa iyong puso. Para hindi ka na mag-isip ng masama. Kaya ganun na ganun ang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya inshallah, sana meron kayong napulutang aral. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.